Girekant o gibawi ni Orly Guteza ang iyang unang testimonya nga nag-deliver siya og male-maletang kwarta kang former House Speaker Martin Romualdez. Sa bag-o niyang gisumpaang salaysay, gilambigit ni Guteza silang Senador Rodante Marcoleta ug former Congressman Mike Defensor. Matud niya, silang duha ang nagmando kaniya nga ilaglag si Romualdez. Ang ingon ni Guteza, dunay giandam nga affidavit si Defensor ug si Marcoleta ang naghimo sa draft ani. Mao daw ni ang gipabasa sa iya sa Senate Blue Ribbon Committee ni adtong September 2025, panahon nga si Marcoleta pa ang chairman sa komite. Matud ni Guteza, nisugot siya nga namakak o mamakak tungod sa gisaad nga kwarta ug scholarship para sa iyang mga anak. Karon nagbasol siya og nakaamgo o naka-realize nga gigamit ra siya. Wala pa pahayag ang mga kampo nilang Marcoleta ug Defensor bahin sa mga alegasyon o akusasyon. Gawas kang Guteza, upat ka ni aging security aide ni Zaldy Co ang ni-recant sa ilang mga testimonya ni adtong August 7. Magkakasalungat po ang mga kwento. May mga bumabawi, may mga bagong testigong nagsasabing wala silang personal na kaalaman sa mga alegasyon. In all of this, one thing is common. May mga taong nag-udyok at namilit sa mga testigong ito para idawit si Representative Romualdez sa kaso. Sa dami ng magkakasalungat na kwento, napakaklaro na walang ebidensya laban kay Congressman Romualdez. Matagal na namin itong sinasabi. Walang kinalaman si Representative Romualdez sa mga paratang sa kanya. Nagtuo sa ng Malacanang nga posibleng destabilization ang tuyo sa mga giingong ni gamit sa mga tawong parehas nilang Guteza. Maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain. Kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. Medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin.